Ngayon ikukwento ko sa iyo ang 5 nakakapanindig balahibong kwento na isinalaysay ng mga pulis. Ang unang kwento ay ang umiiyak na sanggol sa abandonadong bahay. Napakadami ng tawag ang nasagot ko sa loob ng maraming taon, mga alitan sa bahay, mga nakawan, mga labis na dosis, mga nawawalang tao, iyon lang masasabi mo. Ang ilan sa kanila ay nananatili sa iyo dahil trahedya ang mga ito, ang ilan naman ay dahil kakaiba lang talaga. At mayroon pang ikatlong uri, ang mga hindi mo maipaliwanag gaano man karaming ulat ang isulat mo o gaano man karaming beses mong balikan ang footage. Nangyari ito noong 2011 nang ako'y isang patrol sergeant para sa night shift sa isang maliit na bayan sa gitnang Luzon. Bandang Setyembre noon, malamig na ang gabi para makita mo ang hininga mo, ngunit hindi pa panahon ng diebe. Naaalala ko dahil tahimik ang linggo, walang full moon, walang kasong mataas, ang profile rutinang trabaho lang. Bago mag-alas 2 ng madaling araw nang tumawag ang dispatcher sa radyo. Unit 214, noise complaint, posibleng welfare check. Tumawag ang caller, may naririnig daw na umiiyak na sanggol mula sa loob ng inabandonang bahay sa Kalye Nara at Ika-OH. Sumagot ako, 214 kopya. Pakita mo akong nasa ruta. Malapit lang ako, mga 2 minuto ang layo. Tumawag ako ng backup unit bilang pag-iingat, hindi dahil sa inaasahan kong may panganib, kundi dahil hindi ka kailanman lalapit sa isang bukas na istruktura nang mag-isa kung kaya mo lang iwasan. Sumagot si Police Officer De La Cruz, isang batang opisyal na nasa ilalim pa ng aking paggabay sa pagsasanay. Ngunit may matatalinong instinto. Ang bahay na ito sa Kalye Nara ay bakante na sa loob ng maraming taon. Kilala ko ito ng mabuti. Na-foreclose ito noong bumagsak ang ekonomiya at hindi na muling inokupahan. Paminsan-minsan ay pumapasok ang mga bata. Minsan ay nakakita ako ng grupo ng mga kabataan na nagtatag ng graffiti sa likod. Ngunit mahigit 1 taon na iyon. Dumating kami sa pinangyarihan at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada na nakababa ang ilaw, walang ibang sasakyan sa paligid. Walang ilaw sa loob ng bahay. Madilim ito at luma, nakababa ang mga bintana, nakatabingi ang balkonahe sa harap. Naglakad kami papalapit, hawak ang aming mga flashlight. Ang standard issue na Streamlight Stinger. Ang standard patrol loadout ay Glock 22 na naka-holster body armor na suot ayon sa patakaran at radio check ay tapos na. Nauna si De La Cruz sa balkonahe. Huminto siya, lumingon sa akin at sinabi, "Naririnig mo ba iyon, Sarge?" At oo, naririnig ko. Mahina, napakahina, ngunit walang dudang iyak ng sanggol, parang nanggagaling sa likod ng saradong pinto o sa dingding. Hindi ito sapat na malakas para marinig sa labas ng kalye. Nasa loob ito ng bahay. Tumango ako kay De La Cruz. "Linisin natin." Umikot kami sa pasukan sa gilid, mas madaling daanan. Nakakandado ang pinto, ngunit bulok na ang balangkas at kalahati ng sira. Ipinagbigay alam namin ito sa dispatcher, 21 famont fee na sa dispatcher, kailangan ng puwersahang pagpasok, humihiling ng pahintulot. Kinumpirma ng dispatcher standard na pamamaraan para sa mga kasong may panganib, lalo na kung may dahilan para maniwala na ang isang bata ay nasa panganib. Inanunsyo namin, "Pulis, kung mayroong sino man sa loob, magpakita kayo." Walang sagot. Sinandal ko ang pinto at itinulak ito ng may kontroladong puwersa, hindi padalos-dalos, sapat lang para masira ang lumang kandado. Sa loob ang hangin ay malamig at lipas amoy alikabok at bulok ng tubig. Nakaholster ang aming mga armas.
Hindi ito felony entry, safety check lang. Flashlight pataas, mabagal at maingat bawat silid. Ang pag-iyak ay bigla-bigla, minsan ay isang matalim na pag-iyak, minsan mas mahaba, parang bagong panganak na gutom, pagod, takot. Mukhang gumagalaw ito habang kami ay gumagalaw, umaalingaw-ngaw sa paligid namin. Ngunit bawat silid na pinasok namin ay walang laman. Basura sa sahig, marahil isang sirang upuan, ngunit wala ng iba. Walang kuna, walang damit, walang bakas ng mga squatter. Nagradyo ulit ako. 214 sa dispatcher, clearing pa rin. Audio confirmed, walang visuals. Kinuha ni De La Cruz ang ikalawang palapag. Ako ay nanatili sa ibaba. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa aming mga shoulder mic. Sa isang punto, bumulong siya sa channel. Sarge, sumusumpa ako, nasa likod lang ng dingding na ito. Ngunit ang silid na kinaroroonan niya, ito ang nursery. Tiningnan ko ang lumang floor plan mamaya. Maliit na silid sa hilagang silangang sulok, may wallpaper pa ring nagbabalat na may maliliit na dilaw na pato. Naggrupo ulit kami, nilinis ulit ang buong bahay, attic, basement, kahit hinugot ang ilang tabla sa sahig sa sala na mukhang ginagalaw. Wala. Walang bakas ng kamakailang pagpasok, walang bakas ng paa sa alikabok, walang sanggol, walang hayop, walang heating vents na maaaring nagdala ng tunog mula sa labas. At gayon pa man, ang aming Olympus audio recorder na nakakabit sa aking vest ay nakakuha nito mahina, distorted, ngunit totoo, isang sanggol na umiiyak. Pinatugtog namin ito sa patrol car, kami ni De La Cruz, nakaupo lang doon, halos walang sinasabi. Isinulat namin ang ulat gaya ng nararapat. Minarkahan ko itong unfounded, no subject located. Hindi ito ang una kong kakaibang tawag at malamang hindi rin ang huli. Ngunit bumalik ako ng mag-isa pagkaraan ng ilang araw off-duty. Gusto ko lang tingnan ang gusali sa liwanag ng araw, lakarin ito ng walang flashlight. Nagdala ako ng record ng ari-arian ng lungsod. Tiningnan ko kung sino ang huling nanirahan doon, isang single mom. At ang kanyang sanggol na lalaki, parehong namatay sa sunog mga isang taon bago ako sumali sa puwersa. Na-remodel ang bahay, ngunit hindi naayos ng husto. Hindi napalitan ang electrical wiring. Ang silid sa itaas, ang sabi ni Parker na narinig niya ang tunog ay ang nursery ng sanggol. Walang arson na kasama, sirang space heater lang. Namatay ang nanay na sinusubukang protektahan ang sanggol ayon sa ulat ng sunog. Hindi ko sinabi kay De La Cruz ang bahaging iyon, wala ng punto. Na-turn over na namin ang file sa code enforcement ng pabahay. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang paraan ng pagkakasabi niya. Nasa likod lang ng dingding na ito. Minsan naiisip ko kung nandoon kami taon na. Ang nakakaraan, makikita ba namin sila? Ang ikalawang kwento ay ang 911 tawag mula sa patay. Magandang araw mga kaibigan. Salamat sa panonood. Espesyal na pasasalamat sa aming mga subscriber. Pinapanatili ninyong buhay ang mga nakakatakot na kwentong ito. Ngunit heto ang totoo, 30% lang ng mga nanonood ang nakasubscribe. Kung nagugustuhan ninyo ang aming content, ang pag-hit ng subscribe ay mas nakakatulong sa amin kaysa sa alam ninyo. Isang segundo lang ang kailangan, ngunit malaki ang nagagawa nito. Habang naroon ka, i-like at i-share para patuloy na dumating ang mga kilabot. Maraming salamat ulit, ginawa ninyo itong posible. Magkita tayo sa susunod. Kung mangahas ka, dumating ang tawag bandang 3:42 ng madaling araw. Nasa huling bahagi ako ng isang tahimik na midnight shift, nakaupo sa aking unit malapit sa istasyon, tinatapos ang isang ulat tungkol sa isang pagnanakaw ng sasakyan.
Nagradyo ang dispatcher ng isang prioridad na welfare check, matandang babae, solong residente. Hindi kumpleto ang tawag sa 911. Ang nakuha lang ng dispatcher sa linya ay tila mababaw na paghinga at ayon sa call notes ilang hindi maintindihang bulong. Sinubukan niyang kumpirmahin ang address, sinubukan niyang tawagan ulit, wala. Standard protocol sa isang bukas na linya ay ituring itong mataas na prioridad, lalo na kung galing sa isang landline na nakarehistro sa isang senior resident. Agad kong kinumpirma ang tawag, Unit 12, en route ETA 4 minutes. Sumunod si Police Officer Santos, aking partner sa shift na iyon. Two-car response, palaging mas mahusay na may backup kahit na medical call lang. Hindi mo alam kung ano ang papasukan mo, lalo na kung vague ang impormasyon. Dumating kami sa bahay, isang palapag na bungalow sa Claymont Drive. Nakabukas ang ilaw sa harap ng balkonahe, nakasarado ang mga kurtina. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang paggalaw sa loob, walang tunog. Nakakandado ang pinto sa harap at walang sumasagot nang kumatok kami at i-anunsyo. Police Department, ma'am, okay lang po kayo. Narito kami para tingnan kayo. Wala. Kami ni Santos ay nagsagawa ng perimeter check. Nakasara rin ang pinto sa likod. Buo ang mga bintana, walang bakas sa paligid ng likod at hindi pa nagagalaw ang damuhan. Mukhang hindi nagalaw ang bahay mula sa labas. Nagradyo ako sa dispatcher, humihiling ng EMS at fire para sa sapilitang pagpasok, posibleng medical emergency. Dumating ang fire department 6 na minuto mamaya. Sinira namin ang pinto sa harap sa ilalim ng Welfare Authority, Section 403 ng kriminal na kodigo ng aming jurisdiksyon na nagpapahintulot ng pagpasok ng walang warrant sa ilalim ng mga matinding kalagayan, partikular kung may dahilan para maniwala na ang isang tao sa loob ay maaaring nasugatan o patay. Sa sandaling pumasok kami, malinaw na hindi nagalaw ang bahay sa loob ng ilang panahon. Malinis ngunit mayroon pa ring katahimikan. Patay ang TV, patay ang mga ilaw maliban sa isang nightlight sa hallway. Gumalaw si Santos sa kaliwa. Kinuha ko ang hallway ng direkta. Nakita ko siya sa kwarto. Nakaupo siya sa isang recliner malapit sa bintana. Hawak pa rin ang corded landline phone sa kanyang kandungan. Maluwag ang mga daliri sa receiver. Walang bakas ng trauma, walang pinsala sa pagtatanggol, walang sapilitang paglunok, walang indikasyon ng overdose. Nakapikit ang kanyang mga mata. Mukha itong mapayapa, halos sobrang mapayapa, maliban sa isang bagay, malamig siya. Sanay ako sa paunang medikal na pagtatasa. Pumuntisang taon sa trabaho at EMT certified bago ako pumasok sa akademya. Tiningnan ang mga pulso sa carotid at radial, walang init, walang tugon. Balat ay malamig at waxy. Nagsisimula ng lumitaw ang livor mortis sa mga dependent area. Mahina ang rigor ngunit naroroon. Sa aking pagtatantiya, namatay na siya ng ilang oras. Ang oras ng kamatayan ay kumpirmado ng medical examiner na bago mag-alas 1:30 ng madaling araw, at gayunpaman inilista ng dispatcher ang kanyang 911 call sa 3:39 ng madaling araw na nangangahulugang dumating ang tawag pagkatapos niyang mamatay. Kinumpirma ng recording mula sa dispatcher ang account ng operator, 38 segundo ng bukas na linya. Una, mabigat na paghinga, nanginginig, hindi pantay, parang may humihingal o nagpapanik. Pagkatapos ay isang bulong mahina, hindi eksaktong salita, ngunit isang tono na parang may bumubulong malapit sa mikropono, hindi sa dispatcher, halos parang sa ibang tao sa silid. At pagkatapos,
ay katahimikan. Click. Ni-secure namin ang tirahan. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang bakas ng paglaban, walang nawawalang tableta, walang bakas ng trauma sa katawan. Walang anuman sa bahay na wala sa lugar. Ang huling nakipag-ugnayan sa kanya ay isang delivery driver ng grocery 2 araw bago. Tahimik si Santos sa daan pabalik sa istasyon. Minsan siyang nagtanong, "Sarge, paano nahulog ang telepono sa cradle kung matagal na siyang patay?" Wala akong sagot. Tiningnan namin ang call log sa kanyang landline. Ang huling outgoing call ay sa 911. Walang redials, walang ebidensya ng pagmamanipula sa linya. Ang telepono ay hardwired, isang lumang rotary-compatible handset, tumatakbo pa rin sa isang copper line, imposible spoof. At ang tawag ay totoo. Ang trace ay nanggaling sa loob ng bahay. Ang forensics ay hindi nakahanap ng anumang foreign DNA sa handset, tanging kanya lang. Ang huling sanhi ng kamatayan ng medical examiner ay nakalista bilang natural cardiac arrest. Walang foul play, walang labis na gamot, walang kasaysayan ng hallucinations, walang alalahanin sa kalusugan ng isip. Siya ay nanirahan mag-isa, independent, tahimik. Isinara namin ang kaso ngunit nanatiling hindi maipaliwanag ang tawag. Ang katawan ay namatay, walang dudang matagal na bago inilista ng 911 center ang tawag, at gayon paman nangyari ang tawag sa telepono. Ginawa ito. Na-record ito ng dispatcher. Pinakinggan ko ito ng 3 beses bago isinulat ang aking huling supplemental report. Hanggang ngayon, may kopya ako ng ulat na iyon sa aking personal na file. Hindi dahil sa iniisip kong multo ito o isang bagay mula sa pelikula. Hindi ako isang conspiracy theorist. Naniniwala ako sa mga katotohanan, chain of evidence, lohika. Ngunit minsan may isang bagay na hindi magkakasya. At ito hindi pa rin. Minsan naiisip ko kung akala niya ay tumatawag siya para humingi ng tulong matagal na bago siya mamatay. O marahil kung anuman ang nagdulot ng kanyang kamatayan ay may naiwan lang na sapat na tagal para tapusin ang sinimulan niya. Hindi ko na sinusubukang ipaliwanag ito. Basta alam ko lang ang nakita ko, ang narinig ko. At ang kinumpirma ng batas na matay siya habang hawak ang teleponong iyon. Ngunit may isang tao o isang bagay na tumawag sa amin pagkatapos. Ang ikatlong kwento ay ang namamify na lalaki sa dingding. Nagsimulang mag-file ng mga reklamo ang mga nangungupahan sa parehong araw. Martes noon, hindi naman kakaiba. Ang mga lumang apartment complex sa mas lumang bahagi ng lungsod ay karaniwang may tuloy-tuloy na daloy ng maliliit na abala, ingay-awayan, tawag tungkol sa droga. Ngunit ito ay iba. Minarkahan ng dispatcher ito bilang posibleng code violation. Iniulat ng mga residente ang isang malakas na amoy na nanggagaling sa loob ng mga dingding ng Unit 1B. Sabi ng ilan, amoy amag o bulok. Ang ilan naman ay nabanggit na nakakarinig ng mahina na katok sa gabi. Hindi rhythmic, hindi malakas, sapat lang para tawagan nila ang isang tao. Ang gusali ay isang 3-story walk-up post-war construction, kalagitnaan ng 1950s, karaniwang concrete block at drywall. Ako ang field supervisor ng araw na iyon, nangangasiwa sa patrol. At nagpasya akong puntahan ito kasama si Officer Reyes. May kasaysayan ang ari-arian, mga nakaraang pagpapaalis, issue sa droga, ilang tawag tungkol sa domestic violence. Dumating kami sa hapon, suot ang kumpletong uniforme. Ayon sa protocol ng departamento, naka-activate ang body-worn cameras, kumpleto ang radio check. Standard loadout, Glock 17 sa duty belt, taser sa kaliwang bahagi, level 3 retention holster, guantes,
flashlight trauma shears. Nag-anunsyo kami sa pinto at sinalubong kami ng property manager, isang lalaki sa kanyang 60s, malinaw na hindi komportable. Sabi niya ayaw na niyang pumasok ng mag-isa. Ibinigay niya sa amin ng buong detalye. Ang mga nangungupahan sa 1A at 1C ay nagrereklamo ng mahigit 1 linggo tungkol sa mabahong amoy na dumaan sa mga vents. Isang nangungupahan ang sumumpa na nakarinig siya ng bulong sa likod ng dingding ng kanyang banyo. Pumasok kami nang may pahintulot ng manager. Hindi na kailangan ng sapilitang pagpasok. Ang Unit 1B ay bakante na sa loob ng halos 6 na buwan. Ang huling nangungupahan ay tumakas sa upa at utilities, walang forwarding info. Malinis ang apartment, walang bakas ng mga squatter, walang graffiti, walang sirang bintana. Ngunit ang hangin sa loob ay lipas makapal at ang amoy ay walang dudang nandoon hindi sariwang decomposition, kundi isang bagay na lumatuyo, matamis, maasim, mahirap ilarawan maliban kung naamoy mo na ito dati. Kami ni Reyes ay nagsimulang linisin ang unit, bawat silid nakasuot ng guwantes, naka N95. Walang nakikitang pinagmulan ng amoy. Patay ang HVAC, walang laman ang refrigerator. Ngunit lumakas ang amoy patungo sa dingding ng banyo, ang dingding na ibinabahagi sa Unit 1A. Pagkatapos ay dumating ang tunog, 3 katok magagaan, magkakalayo, halos nag-aalangan. Huminto kami. 3 beses akong kumatok pabalik. Katahimikan. Ipinagbigay alam ko ito. Unit dapat dato 17 sa dispatcher, posibleng dano sa 154. Humihiling ng crime scene unit at building inspector para sa pagwasak ng dingding. Ang Ternerd 54 ay nangangahulugang posibleng patay na tao. Dumating ang fire department para tumulong sa pagwasak bago namin galawin ang anuman. Kinumpirma ko na walang plumbing o wiring na dumaan sa dingding na iyon batay sa mga schematics ng manager. Nang maklear na maingat nilang inalis ang drywall, maliit na seksyon muna. Hindi nagtagal, mga 2 talampakan sa likod ng dingding ng banyo nakasiksik sa pagitan ng 2 vertical studs, nakita namin ang pinaniniwalaan naming isang binti ng tao, tuyong balat, parang balat at nakakapit, walang sapin sa paa, mummified. Agad kaming huminto. Nisecure ang pinangyarihan, inilista ang oras ng pagpasok at naglagay ng opisyal sa pinto. Ayon sa protocol para sa hindi inaalaga ang kamatayan na may kahina-hinalang pangyayari. Inabisuhan ang homicide at ang medical examiner. Ang pinangyarihan ay muling inuri bilang isang kahina-hinalang kamatayan. Hindi pa homicide, ngunit hindi maipaliwanag. Dumating ang forensic sa loob ng 1 oras. Inalis nila ang sapat na bahagi ng dingding para kumpirmahin ang buong presensya ng isang katawan ng tao, nakasiksik ng patayo, nakadikit ang mga braso sa dibdib. Lalaki nasa kalagitnaan, hanggang huling 30s, batay sa istruktura ng buto, ganap na mummified, nakasuot ng maong at kulay abo na hoodie. Walang ID, walang wallet, walang malinaw na trauma, walang tama ng bala, walang marka ng ligature, walang bakas ng pagpigil. Kung sino man siya, malamang na pumasok siya sa dingding sa pamamagitan ng maintenance access sa likod ng water heater sa utility closet. Nakabukas ang panel na iyon. Walang sapilitang pagpasok sa pinto sa harap. Tinantya ng medical examiner ang oras ng kamatayan nang hindi bababa sa 8 hanggang 10 buwan bago, batay sa temperatura at daloy ng hangin sa loob ng pader. Ang katawan ay dehydrated sa halip na decomposed. Ito ang nagpaliwanag sa kakulangan ng amoy sa labas ng agarang lugar.
at ang medyo buo na kondisyon. Nag-run kami ng fingerprints wala sa sistema. Walang ulat ng nawawalang tao na tumugma sa kanyang paglalarawan. Ang DNA ay ipinasok sa kodis walang tugma. Muli naming kinansela ang gusali. Ilang nangungupahan ang naaalala ang kakaibang ingay mga isang taon bago. Isang nag-claim na narinig niya ang isang bumulong, tulong, minsan. Ngunit itinanggi niya ito bilang isang panaginip. Ang isa naman ay naaalala ang isang kumakatok. Parehong pader. Sa loob ng mga 2 gabi, pagkatapos ay wala na. Lumabas ang teorya na ang lalaki ay nagtatago mula sa kung sino o ano walang nakakaalam. Ngunit may mga tsismis na pumasok siya sa unit habang bakante na tumatakas siya posibleng mula sa isang gang o mapang-abusong relasyon. Ang iba naman ay nag-isip na siya ay isang squatter na nadulas at naipit. Ngunit ang posisyon ng katawan ay hindi nagpapahiwatig ng aksidente. Nagpapahiwatig ito ng sinasadyang pagtatago na parang may nagkalkal at nagsara sa sarili niya. Walang ebidensya na lumabas ng foul play, walang ligatures, walang trauma, walang bakas ng dugo. Ngunit may isang bagay na nakakabagabag tungkol sa kung gaano siya perpektong nagkasya sa pagitan ng mga dingding na iyon na parang sinusubukan niyang maglaho o itinago siya doon ng isang nakakaalam kung paano. Ang kamatayan ay idineklara na hindi natukoy ang sanhi. Hindi na itatag ang pagkakakilanlan. Nanlamig ang kaso cool na buwan mamaya. Walang karagdagang lead. Dokumentado namin ang lahat ayon sa patakaran digital log entry mga larawan na nakafile na panatili ang chain of custody para sa lahat ng ebidensya. Ang huling ulat ay isinara sa ilalim ng code para sa hindi nalutas, na hindi inaalaga ang kamatayan na may kahina-hinalang katangian. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang pagkatok. Hindi ito malakas. Hindi ito desperado kusalang. At sa oras na may naghahanap huli na para sumagot, ang ika-4 na kwento ay ang anino sa gusali ng katarungan. Ang night shifts sa pagpapatupad ng batas ay tahimik hanggang sa hindi na. Ipinagpapalagay ng mga tao sa labas ng trabaho na puro flashing lights at habulan ng sasakyan ito, ngunit karamihan sa mga gabi, lalo na sa mga mid-size na departamento, tulad ng sa amin, ginugugol mo ang iyong oras sa paggawa ng property checks, pag-file ng papeles, o nakaupo sa dilim na nanonood ng isang monitor na kumikislap. Nang gabing iyon, pinangangasiwaan ko ang isang 4-officer detail na nagtatrabaho sa 3rd watch midnight hanggang 8:00 AM. Kami ay inatasang bantayan ang lumang Municipal Justice Building ng lungsod, ang District HQ, bago inilipat ng departamento ang mga operasyon sa Yaptown. Ngayon ito ay karaniwang storage archive rooms at isang overflow holding cell area na bihirang gamitin. Ngunit pinananatili namin ang lugar dahil kinakailangan ng chain of custody na manatili ang pisikal na mga record sa site. Kasama rito ang mga log ng ebidensya mula sa mga kaso na nagsimula pa noong 1970s. Nag-assign ako ng officer crew sa internal surveillance room, 3 palapag East Wing. Standard overnight watch, walang armas maliban kung may kumpirmadong banta. Siya ay inatasang subaybayan ang 22 closed circuit feeds na sumasaklaw sa mga hallway ng gusali, archive rooms, elevators, rear dock. Lahat ng camera ay hardwired, walang cloud, walang wireless, ganap na closed system. Naka-lockdown ang gusali noong 18:06 PM ayon sa protocol ng pasilidad ng munisipyo.
Kinumpirma namin na umalis na ang lahat ng empleyado, nagsagawa ng walkthrough at inilista ang oras. Bandang 2:40 a.m., nagradyo si Cruz sa duty channel. Command, this is 3:15, got movement on camera. 12 3rd floor east hallway. Nagreply ako, copy confirming movement. Any alarm triggers, negative motions picking up a shadow pacing near the archive entrance, no access logs since lockdown. Nasa mobile unit ako noon nakaparada sa tapat ng lote, gumagawa ng papeles. Kinuha ko ang mobile tablet at binuksan ang feed. Camera 12, low angle black and white IR footage. Ipinakita nito eksakto ang inilarawan niya, isang silweta nakatayo taas ng tao gumagalaw ng mabagal mula kanan pakaliwa pabalik-balik. Ang bahaging iyon ng gusali ay secured na may keycard access lang pagkatapos ng oras. Ang pakpak na iyon ay naglalaman ng mga niretirong ebidensya kabilang ang mga selyadong narcotics logs at mga materyales na inutos ng korte. Hindi dapat galawin, Ned. Nilock namin ito noong 1802, 6:02 p.m. nakalog electronically. Ang magnetic door control ay nagpakita ng walang pagpasok pagkatapos ng 1802 kahit ng janitorial. Lahat ng custodial access ay nagtatapos ng 17:30, 5:30 p.m. ayon sa kontrata. Bumalik ang boses ni Cruz sa radyo, medyo mas matigas na ngayon. Sarge, nagpapabilis pa rin ito. Eksaktong parehong paggalaw. Feels like a loop, but it's not a system fault. All other cams functional, no visual obstructions. Sumagot ako. Stay on the feed. I'm entering from the west stairwell. Officer Gomez en route from South Lot. Hold until we clear. Ginamit ko ang aking badge para sa pagpasok sa staff side entrance, pumasok na may duty flashlight sidearm na nakaholster ayon sa patakaran. Nananatiling nakaholster ang armas, maliban kung may agarang banta on visual confirmation ng panganib. Sa puntong iyon, wala kaming ganoon. Ang meron kami ay hindi maipaliwanag na paggalaw at isang secure na pakpak. Nagradyo ako kay Gomez na bumalandra mula sa stairwell B. Gumalaw kami ng may buong komunikasyon, nakarol ang body-worn cams. Tahimik ang mga hallway, walang galaw, walang echo. Malabo ang ilaw ngunit aktibo, standard na ilaw sa gabi ng pasilidad, walang pagkislap, walang putol. Naabot namin ang East Corridor sa labas mismo ng archive wing. Nakakandado pa rin ang pinto, walang bakas ng pagmamanipula. Ang security seal tape mula sa nakaraang audit ay buo. Binigyan ko ng beripikasyon ang timestamp. Kinumpirma ni Cruz na huminto ang paggalaw sa monitor nang marating namin ang pinto. Pumasok kami gamit ang master access card sa ilalim ng buong documentation protocol. Ang mga ilaw sa loob ay umilaw sa pagpasok. Nalinisan namin ang archive room, walang tao sa loob. Hindi nagalaw ang alikabok, hindi nagalaw ang mga estante. Malamig ang hangin ngunit pare-pareho sa setting ng HVAC sa gabi. Inutusan ko si Cruz na i-replay ang feed mula sa loob ng silid. Nagradyo ako. Cruz, roll back camera. 12, what do you see at 2:43, katahimikan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, Sarge, it's there again, replaying now. It stops pacing right as you open the stairwell door. Fades left frame, then nothing. Sinuri ko mismo ang footage mamaya sa shift na iyon. Ang anino ay totoo, solid, hindi blur, hindi glitch. Ang paggalaw ay mabagal, paulit-ulit, walang features ngunit malinaw na nakatayo at malinaw na nagbibigay ng anino mula sa kabaligtaran na pinagmula ng ilaw. Ang mga ilaw sa paraan ay fixed LEDs. Hindi sila gumagalaw o nagkikislap. Kaya kung anuman ang humaharang sa ilaw ay pisikal na naroroon.
Humiling kami ng buong audit ng camera system. Kinumpirma nito ang walang malfunctions, walang loops, walang system tampering. Ang mga camera ay hindi nakaprogram para sa overlays o test footage at lahat ng timestamp ay tumugma sa mga central na record ng dispatcher hanggang sa segundo. Kaya sino o ano ang nasa likod ng salamin na iyon? Ang hallway na iyon ay walang laman, verified, logged alarmed, walang pinto na nabuksan, walang tunog, walang paglabag. At gayon pa man ang kamera na hindi kailanman nagkaroon ng malfunction bago umula noon ay nakakuha ng isang bagay na mabagal na nagpapabilis sa labas lang ng pinto ng ebidensya. Inilista namin ang insidente bilang hindi natukoy na anomalya sa surveillance, walang hindi autorisadong pagpasok. Ito ay idinokumento at isinampa sa facility maintenance at internal security. Opisyal, walang suspect, walang krimen, walang follow-up na kinakailangan. Hindi opisyal humiling si Cruz ng rotation sa vehicle patrol pagkatapos ng shift na iyon. Sabi niya ay hindi na siya komportable sa panonood ng mga monitor. Sinabi niya sa akin na patuloy niyang nakikita ang hugis sa gilid ng kanyang mata, hindi na sa screen, mga reflection lang. Hindi ko siya pinilit. Lahat tayo ay humahawak ng mga bagay sa iba't ibang paraan. Ang alam ko lang ay ang anino na iyon ay gumalaw ng may layunin na parang alam nitong nanonood kami. Ang ikalimang kwento ay ang misteryo ng nakakandadong kwarto. Sinasanay ka nilang tingnan muna ang mga halata, mga punto ng pagpasok, mga bakas ng pakikipaglaban, malinaw na indikasyon ng motibo o paraan. Ang bawat eksena ay nagsasabi ng isang kwento kung alam mong basahin ito. Ngunit, ang ilang eksena ay bumubulong ng mga bagay na hindi magkakasya gaano man karaming beses mong balikan ang mga ito. Ang isang ito ay dumating bandang 6:00 ng umaga, kalagitnaan ng isang double shift. Katatapos ko lang ng tawag sa pagnanakaw sa downtown nang italaga ako ng dispatcher na tulungan ang isang patrol unit sa isang naiulat na pagpapakamatay. Solong lalaki, maagang 40s. Ang kapitbahay ay hindi pa niya nakikita sa loob ng maraming araw at tumawag nang mapansin ang amoy sa pamamagitan ng shared hallway vent. Pinapasok kami ng property manager, standard wellness check, walang sirena, walang ilaw, protocol lang. Ang apartment ay nasa ikatlong palapag ng isang lumang walk-up pre-war construction. Makapal na plaster wall, solong pinto sa harap, walang back exit. Ang mga bintana ay selyado ng mahigpit na ka-double bolt mula sa loob na may mga security latches. Nalinisan muna namin ang living space. Walang bakas ng pagpasok. Ang kandado sa pangunahing pinto ay dead-bolted, ang chain latch ay nakakabit pa rin mula sa loob. Pagkatapos ay narating namin ang pinto ng kwarto. Nakasara ito. Ang mga muebles ay naitulak sa pinto mula sa loob dresser at isang upuang kahoy na nakasiksik sa ilalim ng hawakan. Nagradyo kami para humingi ng pahintulot na pumasok ayon sa patakaran. Dinokumento ko ang sagabal sa pamamagitan ng door frame at nakarecord ang body cam. Kinailangan ng pagsisikap, ngunit sa pilitan naming binuksan ang pinto ng maingat para mapanatili ang integridad ng eksena. Ang nakita namin sa loob ay iba. Ang lalaki, si Daniel Fierce, ay nakahiga sa kanyang likod sa sahig malapit sa kama. May malinaw na tama ng baril sa ulo. Walang bakas ng buhay. Nagsimula na ang rigor, paninigas ng mga limbs, nakakandado ang panga. Ang livor mortis ay nakapirme. Batay sa visual at olfactory cues, ang oras ng kamatayan ay somewhere between 36 at 48 oras bago. Siya ay nakasuot ng damit, walang sapin sa paa at nag-iisa.
Walang suicide note, walang bukas na telepono, walang digital trail sa malapit, walang droga, walang alak, walang kamakailang medical na record ng mga issue sa kalusugan ng isip. Ngunit hindi iyon ang namumukod-tangi. Ang namumukod-tangi ay ang baril. Ito ay isang standard na Pointed 38 Special Revolver lumang modelo, 6-shot cylinder. Natagpuan ito sa kabilang dulo ng kwarto, hindi sa kanyang tabi, hindi sa kanyang kamay, kundi sa dulong bahagi ng carpet malapit sa closet, halos day talampakan ang layo mula sa kinaroroonan ng katawan. Siya ay nabaril sa kanang templo, malinis na pasukan ng bala, walang exit, kaunting dugong nagkalat. Ngunit walang fingerprint sa baril. Wala. Kahit ang kanya ay wala. Nakita kong natakot na ang mga eksena ng pagpapakamatay kung saan ang mga armas ay tumatalbog, ang mga revolver ay maaaring bahagyang lumipat kapag nahulog, lalo na kung ang tao ay bumagsak na may muscle spasm. Ngunit hindi sa kabila ng kwarto. Hindi ganoon. At hindi nang walang anumang fingerprints. Binag namin ito gamit ang guwantes, sinilyuhan at dinokumento sa ilalim ng buong ebidensya protocol. Kinumpirma ng forensics mamaya, walang latent print sa lahat. Hindi sa grip, hindi sa trigger, kahit na malabong oils na parang nilinis ito. Ngunit walang cleaning solution sa eksena. At walang ebidensya na hinawakan ang armas gamit ang guwantes. Ito ay malinis lang. Mas kakaiba pa, ang bala ay tumugma sa revolver. Isang spent casing lang ang nanatili sa chamber, 4 na hindi pa nababaril na bala. Walang prints din sa mga iyon. Nagsimula kaming buuin ulit ang eksena. Nakaselyo ang pinto mula sa loob, chain lock at wedge lang na naa-access mula sa loob. Ang mga bintana ay nakasara ng mahigpit, ang mga bolts ay nakaharap sa loob. Tiningnan namin ang access sa crawl space, wala. Walang attic, walang butas sa dingding. Ang HVAC unit ay panlabas, walang bakas ng sinumang pumasok o umalis sa silid na iyon sa loob ng maraming araw. Idineklara ng medical examiner ang sanhi ng kamatayan bilang gunshot wound sa ulo. Ang paraan ng kamatayan ay hindi natukoy, hindi homicide, hindi kumpirmadong pagpapakamatay, hindi lang nalutas. Nag-imbestiga kami ng malalim sa background ni Daniel Fevy. Walang criminal record na nirahan mag-isa, nagtrabaho remotely, walang kilalang kaaway, walang pamilya sa lugar. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang reserved pribado. Isang kapitbahay ang nagsabi na sa tingin niya ay medyo paranoid si Daniel. Kamakailan na triple checking niya ang mga kandado. At nagtanong pa tungkol sa security film na wala ang gusaling iyon. Nagsuboy na kami ng kanyang internet history. Ang huling search sa kanyang laptop, timestamp 2 araw bago ang tinantyang kamatayan. Can someone die in a locked room and no one know why? Naramdaman namin na nakakabahala iyon, ngunit hindi sapat para maghinuha. Walang bakas ng sapilitang pagpigil sa kanyang katawan, walang defensive wounds, walang ligatures, walang petechiae, walang pasa, isang malinis lang na tama. Kinaansela namin ang buong palapag, walang surveillance, walang audio recordings. Isang kapitbahay ang nagsabi na akala nila ay nakarinig sila ng malakas na dagundong, ngunit itinanggi nila ito bilang may nagbagsak ng muebles. Iyon ay 2:41 AM. Parehong gabi ng kanyang tinantyang oras ng kamatayan. Ang eksena ay nakalog na kuhanan ng litrato at naiproseso ayon sa patakaran ng departamento. Ang ebidensya ay ibinigay sa coroner sa state lab. Ang chain of custody ay naberipikahan sa bawat transfer point.
Sinulat ko mismo ang ulat. Pinanatili ko itong direkta, walang teorya, katotohanan lang. Nakasecure ang deadbolt mula sa loob, hinarangan ng mueblos ang pinto, selyado ang mga bintana. Ang baril ay natagpuan malayo sa katawan, walang fingerprint sa baril. Ang biktima ay walang kasaysayan ng sakit sa pag-iisip, walang suicide note, walang bakas ng foul play. Walang paraan na pumasok o umalis ang sinuman nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi namin kailanman muling binuksan ang kaso, walang leads, walang galaw. Isinampa namin ito sa ilalim ng hindi nalutas na kamatayan. Ngunit paminsan-minsan bumabalik ako sa huling detalye na iyon, ang isa na patuloy na bumabagabag sa akin. Kung hindi siya bumaril sa kanyang sarili, sino ang bumaril sa kanya? At paano sila umalis sa isang silid na walang sinuman ang nakapasok sa unang lugar?